Accountings. Panalo mix. Oo nga. Akin naman mamaya. Si Wemby gusto ng trade. Si Ruben niya gusto ng trade. Gusto ng ulit sa spark. Good morning, Benji. Good morning to all. Good morning, Brother Alan. Good morning. Lalan. Morning. Hello! Good morning sa inyo lahat. Good morning. Mga nasa online po na nakikinig ngayon at nanonood sa amin. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Okay, sa araw po ito ay umpisahan natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Pag Diyos naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan o Ama dahil sa mga bagay na ipinagkaloob mo sa amin itong makaraang linggo, Lord God. Tunay nga, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-aaruga sa amin, O Lord God, ay patuloy namin na naman, O Ama. Sa araw pong ito, O Lord God, hayaan mo po na mapuri ka namin sa isipan at sa aming puso, O Lord God. At nawa, Father God, ay maging kaaya-aya sa iyo ang aming mga awitan, ang aming mga sayawan, na nagpapakita ng pagmamahala namin sa isa't isa, O Lord God. Salamat po, Diyos. Tanggapin mo po ang aming papuri sa iyo, Lord God, sa araw na ito. Tinatas namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal
ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw ang bahala sa aming Ama, at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hihingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Ikaw na ang bahala sa aming Ama, at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at asa. Bahala namin at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hihingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Bawat sandali, ikaw na ang bahala. Nandito tayo tayo manalangin. Aming Ama, napakasarap po, Lord God, na sa umaga pa lamang ay ulat na aming mga pinupuri ka na namin, O Lord God. Tunay nga po na hindi lamang sa iyong kagustuhan, hindi sa aming kalooban, O Lord God, ay nararamdaman namin ang tunay na kaligayahan, O Lord God, sa piling mo. O aming Ama, sa araw po ito ay tinataas namin ang aming pag-aaral, ang patuloy na pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa, Father God, gamitin mo po ako upang maging taga-mensahe lamang, O Lord God. Ikaw po ang magsalita kung paano mo gusto, kung paano mo nais, O Lord God, na maihayag ngayong salita. Salamat po, Ama. Tinataas namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, na po tayo. Magandang umaga sa inyong lahat ulit. Welcome po kay Kuya Rolly at kay Ate Nina. Mga buti ng Panginoon. Ang mga ganitong pagkakataon ay magkakasama tayo. Amen? Amen. Okay. So, sa ating pong serye, nasa unang hari na tayo, chapter 8, ano? So, mababa na rin yung ating inabot. Okay, so I'm sure excited na kayo. Kung paano kayo naging excited sa panunood ng mga China novela, Korean novela, telenovela. Alam niyo po, na-realize ko na napakasarap pag-aralan ng Biblia. Alam niyo yung pagkakasunod-sunod niya, mas naiintindihan mo yung kung saan nanggagaling yung mga salita ng Diyos. Amen? Amen. So, umpisa natin. Medyo mahaba ito. Una pong ipanalangin natin, may deliver ko sa inyo ng tama sa oras. Okay po? Dahil 52 verses po yung pag-aaralan natin. So, sige po. Okay, so, bibigyan ko sa inyo yung bukod ng ating pag-aaral. No? Before that, gusto ko muna itanong kung naalala niyo pa. Ako po ang nagbukas ng pag-aaral ng First King, chapter 1. Sino po ang sumulat ng
ng libro ng mga hari? Sino po? Ano? Kuya Oli, may valedictorian. Ha? Nakalimutan na? Okay. Si Propeta Jeremiah. Okay? Siya po ang sumulat ng libro ng mga hari. Okay, so let's go. Nang matapos na ang mga pagpapatayo ng templo sa Jerusalem, ito po yung tinuro sa atin nung nakaraang linggo ni Pastor Jun, ano? Pinipin Solomon ang mga namumuno sa Israel at Judah sa syudad upang dalhin ang Ark of the Covenant sa loob ng templo. Okay, so last week, pinakita sa atin ni Pastor Jun kung paano, pinlano, sino mga gumawa, ano ang arrangement, etc., ano sukat, no? Naging arkitekto si Pastor Jun nung nakaraang linggo, di ba? Okay? So, ngayon naman po, sa chapter 8, tinipon niya na yung mga leaders na binuo ni Solomon. Okay? At ito ay talaan ng mga panalangin at pagpapaala habang si Solomon ay nakatayo sa templo. So, this is the first time na mag-conduct si Solomon ng kanyang panalangin. Okay? Ito ay natapos sa pagdiriwang ng kapistahan ng mga tolda sa loob ng 7 araw. Grabe, no? Ba ng kanilang celebration, 7 days. Okay, so kailan po naganap ang unang hari, chapter 8? Ito ay naganap sa kalagitnaan ng paghahari ni Solomon. Okay, so in the middle of Solomon's reign as a king. Natapos ang templo, na pag-aralan natin ito last week, sa 11 taon ng kanyang paghahari. Okay? Ang mga, ito ay makikita natin na naghari si Solomon sa loob ng 40 taon. Taon. Gawin letter yun, nalaglag. Okay. Okay, ito makikita natin yung ating makikita natin ito sa verse 11, chapter 11:42. Naghari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon. Samantalang si David, ilang taon naghari? Hello? Ilang taon? Actually, 20 years. O, kaya lang yung 10 years, naubos saan? Sa pagtatago. Okay. Okay, so, tinatayang ito ay nangyari 1015 to 975 BC. Okay, so sino-sino ang mga tauhan sa chapter 8? Si Solomon, of course, ang ikatlong hari ng Israel at Judah. Sino unang hari ng Israel? Si Saul. Ang pangalawa? David. Ang pangatlo? Solomon. Solomon. Okay. Ang mga pinuno ng mga lipi, isa sa mga tauhan natin ngayon ay yung mga pinuno ng mga lipi at pinuno ng mga angkan ng Israel. Okay? Okay. So, saan ito naganap? Of course, sa templo ng Diyos na itinayo sa Jerusalem. Okay. Naalala ninyo, ito po yung pinakita sa atin ni Pastor June. Ito po ang tinatawag na floor plan. Okay? Ng templo na itinayo ni Solomon. Okay? And then, ang tawag naman po dito sa engineering ay perspective. Kapag meron kayong nakita sa drawing ng plano ng bahay nyo, na may mga tao, at saka yung bahay ninyo, perspective po ang tawag dyan. Okay? So, kanina floor plan, ito po yung perspective ng templo. Ito naman po, ang tawag dito ay ang bird's eye view or yung top view. Okay? Area. Yan, tama si Kuya Oli. Aerial view. Kung kayo po ay ibon, ganito ang tingin ninyo doon sa templo. Okay? Okay, so last week, architectural ang pinag-aralan natin. Ngayon, engineering. So, paano bumasa ng plano. Okay? Okay. So, yung buod po ng 1 King chapter 8, 1 to 11, so tinipon Haring Solomon lahat ng leader. Maalala ninyo, pinag-aralan natin to doon sa chapter 7 na nag-appoint si Solomon ng mga leader bawat syudad. Okay? So,
upang ipagdiwang ang pagkadala ng Ark of the Covenant sa templo sa kauna-unahang pagkakataon. So si Haring Solomon at ang buong Israel ay nag-alay ng mga sakripisyo ng araw na iyon. At ito'y hindi mabilang sa dami. Naku. Imagine nyo yung palang pagdala. Pagdala pa lang to ha. Wala pa yung actual na celebration ng fiesta. Okay? So, nagdala pa lang, ang dami na nilang inialay. Hindi maibilang. Okay. Ang mga pari ang nagdala sa arko sa takong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng pakpak ng kerubin. Okay. Kung gusto ninyong makita yung detalye, o mabasa yung detalye nung pakpak ng kerubin, kung paano ito pinasok, makikita natin ito sa unang hari, chapter 6, 23 to 27. Dito dinetalye kung paano ginawa para magkasya yung Ark of the Covenant. Okay. At nang ang arko ay nilagay na sa tamang lugar na puno ng kaluwalhatian ni Yahweh, yung lugar ng templo. Wow! So kung measure-this po tayong naganap at biglang naging cloudy dito, magpuri tayo sa Diyos. Dahil noong time na yon, kinonsider po ni Haring Solomon na nasa kanila ang Panginoong Diyos. Amen? Okay, tuloy natin. Okay. Ito po yung itsura ng Ark of the Covenant. Okay. Isa sa mga napag-aralan ko dito sa pamagitan ng ating pastor, ni Pastor Jun, nagulat nga ako. Wow, amazing. Alam niyo po, nung binuksan itong Ark of the Covenant, alam niyo po kung ano laman? Papel na, yung sulat ng covenant ng Diyos kay Moises. Yun ang laman. Ngayon, anong significant dito sa panahon ngayon? Okay. Kung maalala ninyo, nung si Yesu Cristo ay nabuhay na maguli, nung binuksan ang pintuan ng kanyang libingan, anong nakita? Mayroong dalawang anghel sa ulunan at paanan. Amazing. Tingnan niyo po yung Ark of the Covenant. Kung maaalala natin, okay, ang Panginoong Jesucristo ay during the time na nabuhay siya, dalawang anghel. Paano nagtugma ang pangyayari iyon sa Ark of the Covenant? Nung tinuro ito ni Pastor Jun, naalala ko siguro mga 10 taon na ang nakakaraan. Ganun na po katagal yung pagsunod ko rito sa pastor na to. Pero marami po, nagulat ako, oo nga. Ito yung nagpapakita ng pangako ng Diyos during the time hanggang ngayon, tapat pa rin siya. Mapapag-aralan natin ito sa araw na ito. Amen? Nagulat din ba kayo? Di ba? No, di ba? Yung arko lang, yung kumbaga, simbolo lang, naging totoo sa panganahon ng ating Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Amen? Amen. Look. So sa 12-21, binigkas ni Solomon kung ano ang kaganapan sa pagbuo ng templo. Inihayag ni Solomon na ang napuno ng ulap bilang simbolo ang pag-aproba ng templo. So, approve yan, sabi ng Diyos. Okay? Pinuri ni Solomon ang Diyos sa harap ng nilalang ng mga taong naroon at binida ang kagustuhan ng kanyang ama na si David na maitayo ang templo. Okay, so nagpuri siya, tapos marap siya sa mga tao. Sinabi niya sa Diyos, ang kagustuhan ng ama, si David, ang maitayo ang templo. And I'm sure, alam na natin ang history, no? Bakit si Solomon ang nagtayo, di ba? Amen? Alam na natin, di ba? Anong reason? Bakit hindi si Haring David?
na dahil si David ay, ano? Mandirigma. Okay? At si Solomon ay kapayapaan. So talagang pati yung mga ganong kadetalye ipinaramis ng Diyos o pinlano ng Diyos. Okay. Patuloy na pinuri ni Solomon ang Diyos dahil sa pagtupad ng Diyos sa mga pinangako niya kay David. Hindi pinahintulutan ng Diyos na si David ang magpatayo ng templo, ngunit ipinangako ng Diyos kay David ang kanyang anak ang magiging susunod na hari na magpapatayo ng templo. So from a promise to fulfillment. Okay? So sa 22 to 53, tumayo si Solomon sa harap ng altar na kung saan sinunog ang mga alay at ito ay nasa harapan ng templo. Siya ay nanalangin na nakataas ang 2 kamay. Alam niyo na po kung bakit tayo pag nananalangin ay nagtataas tayo ng kamay. Ito po ay pagpakita ng pagsuko ng kababaan loob natin at pagpuri sa Diyos ang may likha ng lahat. Dinalangin ni Solomon na patuloy pagpalain ng Diyos ang Juda at Israel hanggang ang magiging hari nito ay sumusunod sa Kanya. So pati yung mga susunod na mga hari, pinanalangin ni Solomon. Tanggap ni Solomon na bagamat ang templo ay kahanga-hanga, ito ay hindi sapat sa kaluwalhatian ng Diyos. So tanggap ni Solomon yun, Lord. Alam niyo po, ito po yung nakayanan ko, pero alam po yung kaluwalhatian ninyo ay hindi sapat. Hiniling ni Solomon ang templo na maging lugar upang lahat ng kahilingan ng kanyang mga tagasunod ay dito matulog. Okay? Pinalangin din ni Solomon na ang lahat ng mga dayuhan na mananalangin sa templo na naghahanap patungkol sa Diyos na nasa kalangitan. So hindi lamang pala, okay, yung mga tao, pati yung mga hari o yung mga tao na pupunta, okay, sa templo dahil hinahanap ang kalooban ng Diyos, pinanalangin din ni Solomon. Okay. So, it means, doon pa lamang sa panahon na yun, ay pinapanalangin na, alam na ng Diyos, si Solomon din ang mananalangin na tanggapin ang mga hentil. Sino man na dudulog at lalapit sa Diyos. Amen? Amen? Amen. So, kinonfirm lang yun ng pagkamatay ni Kristo nung nasira na yung tolda. No? Okay, so tuloy. Malaking bahagi ng panalangin ni Solomon ay patungkol sa patuloy na pagpapatawad ng Diyos sa darating pang panahon. Mga brothers and sisters, kung titingnan natin, itong huling mga verses na pinakita ni Solomon ay what? Is a form of a prayer na pwede natin gawin, na pwede natin sundan. Amen? So, dito sa Bagong Tipan, di ba, yung tinuro sa atin ng Diyos, yung Our Father. Tama? Pero noon, ito pa, meron na pala. So, pwede natin gawin itong parang ating pattern sa pananalangin. Isa sa pinanalangin Solomon, hayaan ng Diyos na makabalik sa lupang pangako ang mga nagbalik sa Diyos at mga taong nadakip ng mga dayuhan, kabilang na ang mga pinatapon sa labas ng Israel. So, nung nanalangin si Solomon, hindi lamang yung sarili niya. Okay, una, pinuri niya ang Diyos. Parang acts yung tinuro, di ba? Yung form of prayer na natutunan natin. Yung acts, di ba? Adoration, confession, ano pa isa? Thanksgiving and supplication. Okay, so, yung consistent yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos, di ba? Yung kanyang aral na binibigay niya sa atin,
mula pa noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago. Ganun katapat ang ating Panginoon. Hindi katulad ng mga nanliligaw natin sa atin. Di ba, Maya? Di ba, bang nanliligaw? Bait? Habang tumatagal, nagbabait-baitan na. Ang Panginoon po tapat sa Kanya, sa lahat ng pagkakataon. Alam ko po sa mga tagasunod natin ngayon, sa mga naging malalim, na totoong tumanggap sa ating Diyos, nararamdaman yun sa buhay natin. Amen? Alam niyo po, yung miracle na nangyayari noon, nangyayari pa rin ngayon. Lalo na sa sarili nating relasyon sa Diyos. Kung magkaminsan nagugulat ka, Lord, paano nangyari yun? Salamat sa pagtupad ng iyong pangako. Alam niyo po, yung realidad ng pangako ng Diyos, makikita natin, mararamdaman natin, pag yung relasyon natin sa Kanya, consistent. May mga pagkakataon na nagkukulang tayo, we fall short in the glory of God. Pero ang Diyos ay tapat pa rin. Ano sabi? Lahat ng bumabalik, lahat ng mga taga-sampalok, balik-balik, at bumabalik sa Panginoon, nangihinig luhod, patuloy na tatanggapin ng Panginoon Diyos. Isa sa mga pinanalangin ni Solomon. Amen? So yan ang nagbalik loob sa Diyos at mga taong nadakip. Nadakip meaning during that time, if you are suffering, may mga nararanasan kang hindi ka nais-nais. Pero pag lumapit, ang panalangin ni Solomon, pag lumapit sa iyo, Lord, sana po ay makabalik sa lupang pangako. Makabalik sa kaharian mo. Pumarap si Solomon sa harap ng mga tao at pinasalamatan ang Diyos sa pagtupad nito sa mga pangako kay Moises. Sinabi ni Solomon sa unang hari, chapter 8:57, Sumaatin nawa lagi si Yahweh, ang ating Diyos, gaya ng ginawa niya sa ating mga ninuno. Huwag nawa niya tayong pabayaan o itakwil kailanman. Kaya ang layunin ni Solomon ay upang makilala ng lahat ng nasyon kung sino talaga ang Diyos sa pamamagitan ng Israel. Now, brothers and sisters, napag-aralan natin ito doon sa Bagong Tipan. Kung bakit tinawag na chosen nation ang Israel. Alam natin yan, di ba? Kung bakit? Dahil sila po yung ginamit ng Diyos para maging simbolo o pattern ng pananampalataya. Amen? Kung makikita niyo ilang beses na napag-aralan natin, ilang beses na itong mga Israelita ay tumalikod, kakareceive pa lamang ng miracle. Alam niyo po, nung tumawid sa Red Sea, ang mga Israelita, 2 weeks after, anong nangyari? 2 weeks after, imagine niyo yung miracle na nakatawid sila, bumuka yung dagat. Ngunit makaraan ng 2 linggo, ano nangyari? Tumalikod yung mga Israelita. Anong ginawa? Sumamba sa Diyos-Diyosan. Anong ginawa? Sinise si Moises. Dapat bumalik na lang kami ron. Hindi pa kami magugutom. Hindi kami mauuhaw. Okay? Pero dito pa lang, dun sa panahon ni Solomon, ipinakikita niya na Lord, makakilala lahat ng nasyon kung sino talaga ang Diyos sa pagmagitan ng Israel.
So ito papakita sa atin, no, na may mga pagkakataon na nagkulang tayo sa Kanya, pero ang Diyos ay nasa atin pa rin. Alam niyo po, minsan, kakaroon tayo ng feeling na hindi ako makapag-share ngayon. Anong feeling natin? Bakit yung feeling natin kulang ako sa Diyos ng maraming ko? Pero alam niyo po, tinubos na ng Diyos yun. Basta lang. Ang importante, bumalik ka, aminin mo sa Diyos, may pakumbaba. Lord, nagkulang ako, patawarin mo po ako. Alam niyo po, kaya nga namatay si Kristo ng ganito eh. Di ba? Ganito. Yung 108. Para lahat ng lalapit sa Kanya, mayakap niya. Amen? Yun po ang pagmamahal. Ito yung pinapakita ni Solomon sa atin. Upang ito ay makasatuparan, pinakailangan ang mga Israelita ay patuloy na sumunod sa kautusan ng Diyos. Just be faithful. Kailangan po natin sumunod. Amen? Tahimik tayong lahat. Kaya sino man sa atin ay tinatamaan, kung po kayong mag-alala, ako rin po ay tinatamaan. Okay, tuloy. Itong araw na kapistahan at libo-libong mga alay. Ito na po yung actual date of the start of yung kapistahan ng mga tolda for Feast of the Tent. Nag-alay si Solomon. So finally, nabilang yung this is the actual date already, only. Iba pa yung hindi mabilang nung dinala yung arko. So magkaiba ng evento. Bakit sabi kanina, hindi mabilang? Bakit ngayon may bilang? Okay, yung kanina, nung dinala yung arko, nag-alay sila, okay, hindi mabilang yung mga inialay. Ngayon po, nung araw ng kapistahan na, this is a second event. Okay? Nag-alay si Solomon ng 22,000 bata. Imagine niyo po kung gaano karami yan. Doon po sa amin, sa lugar namin, dito sa Ontario, no? May likod namin, malapit-lapit sa aming mga bakahan. Yung, at least mabibilang mo yun, walang 1,000 yun. Sa tingin ko, visually. Hindi ko maisip kung gano'n. Iniisip ko, 22,000. Dami nito. 120,000 na tupa. Si Solomon at ang mga tao ay nagbunyi ng 7 araw. Kaya naman, siyempre, patayin mo to, 22,000 divided by 7. Dami nito. Para patayin mo araw-araw. Amen? Amen. Okay, so, ito na po tayo doon sa pinaka-importante. Yung mga aral sa unang hari. So after mo matutunan yan, paano dinil, etc., etc., ngayon po ay yung mas importante bagay. Okay. Number 1, ang Diyos ay malalapitan ng lahat. So, sa panalangin ni Solomon, di ba? Lahat ng nasyon nalalapit sa templo, papasok, mananalangin, papakita na ang Diyos ay malalapitan ng lahat. Walang gusali, okay, makakasapat sa Kanya. Ang tunay na panalangin ay nangangailangan ng pagpapakumbaba, pagsisisi, at pagsunod sa Kanya. Isulat po. Hindi natin maisulat, ilagay sa kukote natin. Kung tayo mananalangin, we pray with humility. Okay? Pag sinabi natin humility, hindi yung Lord, nagkasala ako kahapon. Kasi naman, si Pastor John, kasi naman, yung misis ko, kasi naman yung co-worker ko, kasi naman si Kuya Oli. Okay. Pag sinabi natin may pagpapakumbaba, ina-acknowledge mo in one way or another, 100%
Lord, ako po yun, desisyon ko yun, pagkakamali. Okay? At may pagsunod sa Kanya. Kung titingnan po, kung babasahin natin yung chapter 8, kung nananalangin si Solomon, okay, lahat ng mga panalangin niya, sana po, yung mga Israelita ay patuloy na sumunod sa iyong kautusan. Okay? Yung mga magiging lalapit po rito, pag nakilala kayo, sana po sumunod sila sa iyong kautusan, sa iyong kalooban. Lagi po may ganun. Amen? Sunod. Ang Diyos ay may puso para sa lahat. When we say para sa lahat, lahat. Walang exempted. Okay? Ang panalangin ni Solomon sa mga dayuhan na lalapit sa Diyos sa templo ay bukas sa lahat. Ito ay katibayan na ang kaligtasan ay para sa lahat ng bansa, hindi lamang sa mga Israelita. So, nung pa lang pala, ay inopen na ng Diyos, pinanalangin na ni Solomon, ipinakita na ni Solomon na ang kaligtasan ay para sa lahat. So, huwag po tayong mag-a-isolate kasi ano yan eh. Saksi yan eh. Mga ganun eh, di ba? So, time will come na makikilala nila sino ang tunay na Diyos. Inopen, kaya nga, di ba, sabi nga, no, isa sa mga pangako ng Panginoon sa Kristo, kung ang lahat ay makakarinig na ng salita ng Diyos, ito ay sign na siya ay babalik na. Amen? O sa mga realidad na kailangan natin. Kaya pagka may nagsabi sa inyo na uy, alam nyo sa October, darating ng Diyos. Hindi, sa November. Sa pong kamantayan, ang lahat pa ay nakarinig na ng salita ng Diyos. Amen? Hello? Amen. Tuloy. Walang limitasyon ang presensya ng Diyos. Ito yung meaning ng sinabi ni Solomon, ang templo ay hindi permanenteng tirahan ng Diyos. Ito'y isa lamang sa marami pang lugar. Ito ay lugar na may pangalan, okay? At maaaring hainan ng panalangin. Okay. Sa panahon ngayon, sa panahon ng Panginoon sa Kristo, nalaman natin na ang templo ng Diyos ay ang ating puso. Kaya pala, sinasabi ni Solomon, na yung templo hindi sapat para sa presensya ng Diyos. Dahil pagdating ng Panginoon sa Kristo, ituturo niya sa atin, o itinuro niya sa atin, na ang templo ng Diyos ay ang ating katawan. Na nagpapakita na ang presensya ng Diyos ay nasa ating lahat. Lalo na sa mga taong tumanggap sa Kanya. Amen? Amen. Ang pananalangin at tunay na pagsamba ay sa kaibuturan ng ating pagkatao. Ulit. Ang pananalangin at tunay na pagsamba ay sa kaibuturan ng ating pagkatao. Okay, atin ha. Ibig sabihin sa atin. Yung personal na conviction, hindi dahil sa pangleyon na bagay. So, meron niyo po, nakaka-uplift ng spirit kapag nakakarinig ka ng patotoo. No?
No, lalo na pagka ano natin, yung prayer meeting natin. Halos hindi na makapag-devotion sa dami ng gustong mag-share. No? Dahil sa pasasalamat sa Diyos. Alam niyo po, ang lakas pa-encourage ng mga bagay niyo kasi hindi mo alam, pinagdaraanan mo yung sineshare niya. Pinagdaraanan mo pala, meron kang struggle. And then maririnig mo na ang kapatid mo ay nag-share patungkol sa sitwasyon na kinalalagyan mo. Amazing. No, kaya nga po, no, yung sabi nila, ano bang importansya ng pagdalo sa mga pagtitipon ng ganito? Okay? Nung nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng mga virtual services. May mga samahan, may mga churches na ayaw na bumitaw doon. Okay? Parang ginawa ng dahilan yun upang hindi magsimba, pumunta sa pananambahan. Anong sabi ni Solomon? Gawin ninyo ito upang maging hainan ng inyong mga alay. And you know what's the important part na tinuturo sa atin sa pagdalo sa mga ganitong pagtitipon? Hindi mo alam na yung katabi mo ay nangangailangan ng iyong payo. Not necessarily pera. Okay? I just want to make sure na alam natin yun. Baka may pagkakataon na gano'n, pero most of the time, maramdaman niya yung pagmamahal ng isang kapatid. Kaya tayo mayroong ganito. Kaya tayo nagkakasama-sama. Kaya dito, nag-share tayo ng testimony. Kaya dito, after ng praise and worship, kumakanta tayo ng ng welcome song. Okay, ngayon nga, 3 version ng welcome song natin. Alala nyo, dati Tagalog lang. Ngayon may request na. Kailangan, baka pwede rin sa Hispanic, kantahin nyo na rin yan. Buti na lang, yung banda natin, mabilis mag-adjust. Yung ating praise and worship team. So, pag nag-welcome song tayo ngayon, 3 na. Tagalog, English, at saka Spanish. Di ba? Kahapon, doon sa Monday, Family Fun Day natin, yung presensya ng Panginoon, talagang makikita mo dahil, yung mga hindi kumakanta, yung mga nahihiyang kumanta, biglang, and then yung mga bata, I want to speak. Dahil sabi ko nga, Lord, yung mga ganitong mga pagkakataon, minsan lang, pero may value. Okay? Kung ginastos ng church natin ito, may $80 pa, 20. Tapos yung pagkain, kasi nga, backlack eh. Nako, ang daming Sharon. Ang daming pang Sharon. Backlack na eh, pang Sharon ka pa. Imagine ninyo yun, yung pagmamahal na yun, na normally, makikita lang natin sa mga reunion. Pero sa magkakapatid, sa pananampalataya, ay nakikita rin yun. And amazing is nagkakilala, pati pangalan, sino may merong 4 na anak, sino may mga secret na recipe, yan. And nakakatawa po. And for all you know, they enjoy the diversity. Yung parang, Lord, ito ba yung mangyayari sa amin pagdating namin? Nasama-sama muna kaming tinipon in the future na yung pagdating. Yung aming kultura ay ipapasantabi namin. Yung aming mga likes and dislikes ay ipapasantabi namin dahil kami ay nasa presensya mo. Imagine nyo, brothers and sisters,
araw-araw natin yung makikita at mararamdaman kapag tayo po nasa kanila. Wow! Are you not excited? Napapaliginip, naiisip ba natin yun? Kung anong mangyayari sa atin doon? And yet, dito pa lamang nakikita, nararamdaman na natin yan. Napakasarap po, brothers and sisters. Ayaw mo nga umuwi. Kung sabi nga ni Sister Pops, kuya, tatapusin na ba natin? Hindi, gusto pa nila kumanta eh. Gusto pa nila mag-zumba. Doon mo nakita yung pastor natin sa Spanish, si Pastor Marco. Sususumba siya noon. Ang beat, hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Hindi mo na naintindihan kung ano yun. Basta na. Alam niyo, napakaganda. Pati yung mga bata at saka yung mga nanay-nanay nandoon na kabilang dun sa church na minarch natin. Nakikihawak ng beat. Susunod hawak na ang faith. Di ba, no? Hawak na ang faith. Amen? Alam niyo po, yung mga ganong pagkakataon, kung meron lang mga time, dumalo kayo na, iba yung feeling. Diba? So, kahit once a month lang, once a year lang yan, may value yan sa Panginoon. Okay? Hindi lamang sa relasyon natin sa Kanya, pati sa relasyon natin sa mga kapatid natin. Amen? Amen. Tuloy. Paulit-ulit na pinalangin. Okay, paulit-ulit na pinalangin ni Solomon na kahit ang mga tao ay patuloy na nagkakasala at humaharap sa anumang pagsubok, sila ay babalik-balik sa Diyos. Remember, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, every time na bumalik tayo sa Kanya, I am here for you. Amen? Ito ay nagpapakita na ang panalangin at pagsisisi ay daan tungo sa pagbabago. Okay, ang pananalangin at pagsisisi. Teka lang ba, saved na ako nung tinanggap ko? Yes, you are. Pero dapat may nakikitang pagbabago sa buhay natin. May nagmamanifest ang Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya patuloy tayong humihingi ng kapatawaran. And alam niyo po, hindi nyo nanonotice, unti-unting nai-eliminate na mga bad habits. Nababawasan na siya. Dahil sa patuloy nating pagpapakumbaba, pagtanggap na kasalanan niyo. Alam niyo po ang mahirap? Pag hindi natin tinatanggap na kasalanan niyo. Pag hindi mo tinanggap yun, kaya hindi maaalis yun. Ganon yun. Amen? Kaya, alam niyo, patuloy kang manalangin, Lord, sorry. Naging mainit din ang ulo ko lately. Pero, alam niyo po, sa pamagitan ng pagtanggap niya kay Kristo at saka presensya ng banal na Espiritu, may conviction. Hindi po yung Vicks Vaporub, ha? Conviction, iba po yun. May Vicks, meron pong conviction, may nagsasabi sa'yo, nagpapaalala, kapatid. Hey! Amen? So, minsan, iba yung, hindi mo tinatanggap na, hindi. Makatwiran yung pagiging mainitin ng ulo ko. Ay, nako. Pag sinabi mo yun, wala. Ganun na yun. Hindi mababago yun. Pero kung may pagsisisi, Lord, alam niyo po, based on experience. No. Ewan ko po, nararamdaman ng aking may bahay, yung ex-girlfriend ko, na medyo nabawasan na. Hindi magaling ang pa-perfecto, pero at least nagbabago, merong attempt ng pagsisisi at pagbabago. Amen? Sa Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako
Mula sa panahon ni Moises. Yung Ark of the Covenant, pinangako ng Diyos yun. Akala nila, ang laman nun, puro ginto, mga ano, kaya pinag-iingatan nila. Only to find out, it's a piece of paper. Nakasulat doon, yung covenant ni Moises at ng Diyos. At ang pinangako ng Diyos, na magpapadala ko ng tagapagligtas para sa atin. Fulfillment in the Ark of the Covenant. Amen? Talaga pong hindi nagbago ang Diyos mula sa creation hanggang sa panahon ito ng ating paglilingkod sa Kanya. Hallelujah, Lord. Salamat. Salamat, Lord, at may Diyos tayo na handa tayong tanggapin in spite of our weaknesses. Hallelujah. Ang pagtatayo ng templo ay simbolo ng pangako ng Diyos at kanyang tutupdin sa oras na kanyang itinalaga. Ito po, dito tayo madalas mag-fail. Gusto natin sa oras na gusto natin. Ngunit, anong sabi ng Diyos? In my time. Okay, makikita natin yan sa unang Korinto, sa 6:19-20. Hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Ano yung halaga na yun? Halaga ng Panginoong Kristo, yung buhay niyo. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang makarangalan ng Diyos. Amen. Salamat, Panginoon. Dito po natin tatapusin ang ating pag-aaral. So, sana po, Pastor, sakto. Okay, salamat po sa inyong pakikinig. Nawa, patuloy mo. Alam niyo po, ako po hindi po ako yung, hindi ako fan ng pagbabasa mag-isa ng Biblia, yung kasalisikin, etc. Ngunit sa pamagitan ng ating sambahan, yung inumpisa natin mula Genesis, etc. etc. And then sa mga natutunan ko is pagka mag-share ang salita ng Diyos, nag-focus ka doon sa isang chapter lang, medyo may kalabuhan. Marami kang tanong, etc. etc. Isa sa mga natutunan ko, basahin mo yung buong chapter. Huwag ka mag-focus doon sa isa lang. Basahin mo buong chapter para alam mo ano yung pinanggalingan yung verses niya. Sa araw ko na to, isa sa mga natutunan ko is yung katapatan ng Diyos. Manifestation ng katapatan ng Diyos. Mula noong umpisa pa lamang hanggang sa kasalukuyang buhay natin. Siya po ay tapat. Hindi nagbabago. Tayo lang po yung nagbabago. Tayo lang po yung umiiwas. May mga pagkakataong umiiwas tayo. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos, banal na Espiritu, tayo po yung nilalagay niya sa tama. Amen? Amen. Nilangin tayo. Did you learn something today? Amen. Let's pray. Dear Lord, Father God, we praise you and we glorify you, Lord. Salamat po, Ama, sa katapatan na pinagkakalob mo sa amin, O Lord God. Salamat sa Diyos dahil pinakikilala mo po ng tuluyan, O Lord God, ang iyong pagka-Diyos sa aming buhay, O Lord God. Nawa, Father God, iingatan namin ang relasyon na ito. Relasyon na between you and us, O Lord God. Between you and me, Father God. Nawa, Father God, ay sa darating tuloy mo ito, ang mga narito po ay patuloy mong pagpalain, O Lord God, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya hindi, Panginoon, tinataas namin sa iyo yung nalalabitan namin nga paglilingkod sa araw na ito, yung aming pong Sunday School, O Lord God. Tinataas namin sa iyo yung English service, O Lord God. Nawa, Father God, ay puspusin mo po ng banal na Espiritu, O Lord God. Salamat po, Ama. Tinataas namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.